Matapos igit ng Malacanang na dumating na sa Pilipinas, ang First Lady na si Liza Marcos mula sa Los Angeles, California, matatandaan na nag-viral sa social media ang First Lady matapos umano itong ma-detain sa Los Angeles dahil sa pagpanaw ng kanyang kasamahan na si Paolo Tantoco at isa sa mga Pinoy na nagngangalang Dean Chase ang naglabas ng balitang yan. Na ngayon nga po muli na namang naglabas ng video ang Pinoy na si Dean Chase na nakabase sa Los Angeles, California at sa bago niyang inilabas na video mula sa kanyang Facebook account ay muling sinabi ng Pinoy na nasa Los Angeles, California pa ang First Lady ito panoorin. About the First Lady, Yusek, napakaming nakikitang video of her that she's back and kung nasaan po siya and if she's okay tungkol po dun sa case na ibinibintang sa kanya. Wala pong katotohanan. Dahil po nung Monday po, dumating po siya dito, kung di po ako nagkakamali, mga 5 o'clock na madaling araw. Dahil po meron po siyang sinansaming video sa amin po, na supposed to be na makakamit niya na pagdating po niya, 5:58 po ang nakaregister po sa akin na oras na aga nga po eh. She's back and ready for a meeting. Hindi na ba siya nakakal? Hindi siya nakakal. Kung sa daw? Kung sa ingon? Ingon siya pag pizza G's o Lunes pizza G's, di ba? Kiba pa mo nga nakita ng patay nga lawas pizza otso sa pagsabado? Ha? So, guni-guni lang to sa mga tao diri nga nagkagubo diha, diri man hitabo, duol man kini sa mua. Beverly Hilton. Oh. Nagkaguliyang man ang mga tao diha kid na mga fire truck up. Alas 11 pa lang sa udto, ay alas 11 pa lang sa hapon. Nagkuha na nagkagubo ta sila diha kay mo lang ginapat na palga nila nga naipatay nga lawas. So, sultian ta mo ha, diri man gud diri sa Quad County of Los Angeles. Lahi kini sa Pilipinas dinin mo pili mabayaran. Ha? Di niyo pwede ma-bribe ang mga authorities dire. So, og kamo part mo sa entourage na namatay sa entourage. Sa tanaw ninyo, i-let go mo sa syudad without going through an investigation. Pizza Otso namatay. O niya, gipapauli mo pizza G's. Sabado o Domingo walay offices. Ipapauli mo pag Lunes. Sa tanaw ba ninyo, mag-inana ninyo kabugo ang inyong tanaw sa mga Pinoy? Grabe mo maka-under sa estimate sa mga Pinoy, oy. Inana ninyo kabugo yung tanaw na mo? Part sa imong entourage, namatay ang part sa imong entourage. Usa nila. Sabado, pizza Otso. Sabado, Domingo, wala opisina. Pagka Lunes, sa tanaw ninyo papaulion mo? Without going through an investigation? Unya pag yun, 7 ka oras pag yun later before ninyo gikuan, gi-report sa authorities. Inana ninyo kabugo yung tanaw sa mga Pinoy, no? Unya, papuspos pa dyan mo karon o kanang kuan, kanang nana sa Pilipinas. Unya, obvious pag yun kaayo, nagtubugo, gigil yung tanaw sa Pilipino. Kay, nagtubugo yung dila ma-search, yung mga picture yung gipang post, puros man lang mga throwback. Puros throwback. Walay reason. Throwback Thursday na yun? O kasabot. Sa una siguro pwede ninyo mailad ang yung papa siguro sa una pwede itong mailad ang mga tao kaya wapa man ito internet. Karoon na alam mo ko internet. You can literally look everything up in the internet. Alkansi, luoy kay mga Pinoy doon. Kaya alkansi kayo kay ano, total blackout yun sa media, sa news. Na ako'y na-receive nga mga messages nga di daw nila kuno ma-search ang kanang kuan kuno mga news diri sa dili na nako sala ngano dili nyo ma-search kay gi-block man diha tanan sa inyong kuan administrasyon ng mga news. Nasa Hollywood LA detalye dito kung sino hitabo ni Paulo na ma-search na ninyo sa kanang kuan sa Los Angeles medical examiner ma-search ninyo ang panganiya dito. Grabe ka ba kakon? Nakabantay mo sa mga post ni Lisa. Tanawa ang comment section. Daghan kayo na, we're happy you're back. Pero tanawa, tagsa-tagsaan ninyo ang mga comment section, ang mga tao nga ng comment. Puros fake account. Huwag mo na alarma, ana. Puros fake account ang gipang post.
kang comment, puro fake account. Dapat mo maalarma ana yung kuan gobyerno diha. So it's time, kamo ba mga Pinoy ay mo pagbugo-bugo, uy. Panahon na. Panahon na, grabe ilang pangilad sa mga Pinoy. Ako usa ko sa mga nailad. Sunan mo sa katong kuan ha, pag daga ni Bongbong Marcos, usa ko sa mga tao nga nagkuan, nangaway gid ko. Grabe ako mangaway sa mga tao kay kailangan di ko makadahog sa Bongbong Marcos. Usasad ko sa mga tao nga nagpakaon po sa mga tao nga mga supporter nga to nga nagrally. Nagpakaon ko, uy, nagpa-feeding ko. Kay ganahan ko makadahog sa Bongbong Marcos. Ya karon ko ang goy man di ay papatak-patak ana man di hiwi-hiwi bang apapangig. Undangin na ninyo ay. Mga Pinoy, panahon na nga tangtango na siya sa opisina, panahon na nga ibalik nato ang atong rights as Pinoy. Ay mo pailad na. Grabe kayo pangilad ninyo. Grabe. And then, nasa mga nag-message na ko, pwede ba daw nila magamit ko ang kanta? Yes, you can use the song in whichever way you want. As long as you credit me, I'm fine. Okay kayo na ako. Humana, undanga na. Para po sa ating mga kababayan na hindi naintindihan ang mga sinasabi nitong si Dean Chase, yun nga raw March 8, araw ng Sabado, bandang tanghali ay nagkagulo daw ang hotel na tinutuluyan nila ni Liza Marcos, kung saan ang sinasabing hotel ay malapit lang sa kinaroroonan ni Dean Chase. At napag-alaman daw niya na kaya nagkagulo sa hotel dahil sa pagpanaw ng kasama ni Liza Marcos na si Paolo Tantoco, at kinabukasan, araw ng Linggo, wala daw office. Kaya malabong makauwi si Liza Marcos pagdating ng Lunes. Banat pa nitong si Dean Chase, mga kababayan, na huwag daw linlangin ang mga Pinoy dahil hindi naman daw ganun kabobo ang Pinoy para papaniwalain sa kanilang pinapalabas na nasa Pilipinas na ang First Lady. Binanatan din nitong si Dean Chase ang mga post ni Liza Marcos na puro daw throwback. Tapos ang karamihan daw sa mga nagkukomento ay mga dummy account. So dati raw na wala pang social media, maaring mabudol pa ang mga tao. Pero iba na raw ngayon lahat na si search na. So sa madaling salita nga po ay pinaninindigan nitong si Dean Chase na nasa Los Angeles pa ang First Lady Liza Marcos.